Happy cooking everyone! Panibagong serye na naman po ng ating recipe. Maiba naman, gawa tayo ng empanada. Of course, flashing on the screen are the ingredients that we needed. So, let's start cooking! Enjoy! Nga pala, yung cheese optional, if available. Magpainit tayo ng mantika, gisahin natin ang ating sibuyas. Lutuin at pagkatapos isunod po natin ang ating bawang. Set aside po natin ang sibuyas, gagamitin natin ang same pan paglagay ng bawang. Mekos-mekos lang o halo-halo para ma-even ang kanyang pagkakaluto. Pagkaluto niyan, in just a few, mag-a-add tayo ng laurel at isusunod natin ang ating ground meat. Pwede po yung pork, chicken or beef, depende sa inyong nais. Pagkatapos niyan, atin pong bubuhusan ng kaunting patis, pampalasa. Isama po sa gisa ang patis para ma-incorporate o manuot ang lasa ng patis sa ating meat. And then after that, lalagyan ko po siya ng nor beef cubes. Of course, added flavor aside from the patis. Hindi po ako gumamit ng salt. Akin lang pong ginamit ay ang patis pang-alat. Depend on your taste. Isusunod ko po ang ginayat nating patatas into small cubes. Haluin po at pagkatapos lagyan ng paminta, pandagdag lasa at small amount of water. Pakuluan po siya hanggang sa maluto ang patatas, lagyan ng relish at ang ating bell pepper. Pagkatapos, hinaan ng apoy, lagyan ng flour para mabind po ang ating mixture. And then, pagkahalo po niyan, lakasan ng kaunti bahagya ang apoy at isunod nating ilalagay ang ating binating itlog. Pagkalagay ng binating itlog, haluin pong mabuti at hinaan bahagya ang apoy after that. Pagkaluto, atin pong iset aside at ating palamigin. Ihahanda po natin ang ating dough sa isang bowl. Maglalagay tayo ng sugar, margarine at ang harina. Haluin lang pong mabuti para po ma-incorporate ang ating sugar, flour and margarine sa ating mixture so that it could form into a dough. Gagamit po ako ng small amount of cold water or ice water, around 5 tablespoons para maging binder po. Apart from that, naglagay po ako ng 2 itlog moving forward. But of course, hindi po sapat ang egg para maging binder ng dough kasi pag pinirito po natin without using a small amount of water, magbubuhaghag po ang ating dough pag pinirito. So, after pong mamix siya sa ating bowl, pag pwede nang i-handle, of course, syempre, kailangan laging malinis ang ating kamay, maghuhugas before we start doing anything sa kusina, especially if we are handling foods. Kakamayin ko po ang ating mixture. Syempre, magdadash tayo ng flour so that we could handle it accordingly, hindi dumikit sa ating kamay. And then, mamasahin po natin siya hanggang sa ma-form po siya sa isang malaking bilog. After ma-form siya sa isang malaking bilog, tatanggalin ko po siya sa bowl. At kung meron kayong flour board, mas maganda. Pero kung wala, same table, sapinan lang po natin ng malinis na plastic cover para po doon natin i-roll ang ating dough. Roll out po natin siya ng pahaba at pagkatapos ay atin pong lagyan or hatiin rather ang pinahabang dough into small balls. And then later on, papakita ko po sa inyo kung paano gagawin para po malagyan natin yan ng filling o laman.
Pwede po siyang bilugin over the table, kaya lang po nahihirapan ako kasi po mauga yung ating table. Kaya ginawa ko po, binilog ko na lang po siya gamit ang ating dalawang kamay. Iro-roll po natin yung small balls na yan into a flat surface. Gagamit po tayo ng rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwede kayong mag-improvise anything that you could use inside the kitchen as long as it is clean. Pwede po yon para po ma-flatten natin siya into a small circles. There are cases pag sanay po kayo, pwede nyong gamitin ang inyong kamay sa paglapad ng balls na yan para ma-flatten po siya at pwede po natin siyang lagyan ng filling afterwards. Ganyan po ang paglalagay ng filling, atin lang pong ipo-fold. Tapos i-fold ang magkabilang dulo like a moon shape size. I-fold po natin gamit ang 2 fingers natin, yung hinlalaki at saka hintuturo para po magkaroon ng design yung pinaka edges niya, mag-form into an empanada looking mixture or formation. Ganyan po ang gagawin. Repetitive lang po yan. Roll out the dough or the small balls, flatten it, and then put some filling, and then fold, and then put the design on the edges, and then put it into a tray. Pag natapos po yan, syempre, lulutuin po natin siya over pan fry. Pwede po yon, or deep fry rather, sa kalan, or pwede po natin siyang i-oven. 2 ways po. So, which is more convenient for you. Kung gusto nyo oven, isang salangan, pwede. Kung gusto nyo naman prito, pwede rin. You could do that into batches. Of course, bago nyo yan pirituhin, ang ginawa ko muna dyan, nilagay ko siya sa isang lalagyan. Inirep ko po para medyo easy to handle, hindi po masyadong malambot. Pag ready na pong lutuin, syempre bubutasan po natin ang ating dough o yung ibabaw na empanada using tinidor para hindi po siya sumabog. Pwede nyo po yan lagyan ng egg wash sa ibabaw bago nyo po i-bake o i-prito para po golden at maganda shiny ang ibabaw. On my part, hindi ko na po yung nagawa kasi time constraint ako. Dahil po nagmamadali ako dahil ilalabas ko po ang item na ito para po ma-serve ko kaagad. Meron po kasing nag-aantay ng ating niluluto today. Ganyan po, air fryer ang ginamit ko. Maximum ang heat as long as mag-turn into golden brown, kahit po yung frying golden brown ay okay po siya. Ayan po, ready na ang ating empanada. Happy cooking and God bless everyone. Enjoy!